Hello po sa inyong lahat. Ngayon naman po, ididiretso tayo sa pag-a-analyze ng game number 2 ng World Fischer Random Chess Championship 2019. Sa laro pa rin nila Super Grandmaster Wesley at World Chess Champion Magnus Carlsen. So ngayon naman po ay white naman si Wesley, change color sila. Same setup pa rin po ng random minor and major pieces. Ayan, so tingnan na po natin kung anong nangyari. Wesley played D4, Magnus played B6, Knight G3, development, Bishop A6, ayan. B3, E6. So, wala po tayo ma-identify na opening theory talaga. Kasi wala eh. Talagang more on normal development. Talent lang talaga. C4, D5. So, nag-E3, development, Bishop E7, Knight C3, Knight G6, Bishop D3. Ayan po, simple development. Castle din, yan. So, dito, medyo malapit-lapit na po sa diwa ng talagang chess talaga. Ang pinagkaiba lang yung queen, parehong nasa sulok. Ayan, pero mamaya po, pagka na-regroup na yan, wala na, chess na yan. Knight D7, C takes D5, so exchange agad ng light square. E takes D5, then Knight F5. So, ayun na naman. So, nung first game, nakita po natin yung mga Knight F5, tapos biglang mga nagsasacrifice sa G7. May mga kulit-kulit na ganun kanina sa first game. Rook F E8, Knight takes E7. So, Rook takes E7. Ayan. So, exchange na. B4. Ayan. So, kung magkaroon naman ng exchanges sa C5, ayan. Meron ng weak sa D5. Yun po yung idea para ma-prevent yung C5. Knight F6. B5. Yan. So, ang idea po ng B5 para ma-fix yung C-pawn. Tapos mamaya, pipilahan yan mamaya para lalabas yan. Backward pawn yung C7. So, dito C6, pinipilit ang i-exchange. A4, minentain lang. H5, yan. So, para may mga Knight G4 mamaya. Tapos, ma-release din yung back rank ng blocking. May space din yung blocking dun mamaya. H3, ganun din sa white. Queen C8. So, kinapture na po. Nag-rook E6 muna. Ang gusto po ni Magnus yung rook na ipangka-capture. Since ito naman po na ito ay candy. So, ibig sabihin po ng candy pawn, anytime makaka-capture na yan. So, dito nag-F3. So, para ma-protect yung coming Knight E4. And then, meron din potential na mag-E4 mamaya. Rook takes C6, E4, ayan na nga po. So, building the center, importante yan. D takes E4, F takes E4, nag-Knight E5. Ayan, so, inatake po since hindi pwedeng capturein dahil nakapin. Iwas, persado, Rook E3, dumiretso sa Knight C4, Rook EF3, ayan po. And then, dito, so, kung makikita po natin, nakahang yung pawn sa D4. So, dito, inaccept po ni Magnus. Rook takes D4, so hindi man lang nasindak kasi may mga Knight D5 eh. Tapos ma-open parang magkakaroon ng discovered attack na ma-atake yung rook sa D4 tapos tagos hanggang sa knight sa F6. Ayan, so hindi po nasindak si Magnus dyan, inaccept lang. Knight D5, rook takes E4. Then dito po ang ginawa ni Wesley, nag-bishop H6. Grabe. Lupit ang tiro. Since hindi naman po pwedeng kumapture sa free knight sa D5 kasi mamamati sa G7. Ayan. So, hindi naman pwedeng kumapture basta-basta sa bishop sa H6. Kakapturein yung knight sa F6, tas kuha pa to, or i-give up na. So, lalabas, ano po yan? Quality down. Ayan. So, after bishop H6, then dito po nag-knight E8. Yan. So, pag knight E8, yan po yung medyo parang alanganin na tira ni Magnus. Kasi after knight E8, okay, so i-guess nyo nga po kung ano yung ginawa dito ni Wesley. Ayan, so good move po yung ginawa niya dito eh. Alright, you can post the video. Analytical training po tayo. In a count of 5 ay itutuloy ko na po ulit. Start. Okay, sa nakakita po ay the best. At sa hindi po nakakita, okay lang po yan. Training po yan. So after knight E8, ang ginawa ni Wesley ay bishop takes G7. Good move. So, ano ang idea? Dito po ang ginawa ni Magnus ay nag-knight D2. So, nag-in-between move. So, finork lang yung F1 tsaka F3 rook. So, balik po tayo. Ano mangyayari kung mag-knight takes G7? So, dito po may rook takes F7 lang. Ayan atakado yung knight sa G7 eh. Hindi naman pwede mag-knight E6. Mayroong mga knight E7 check. So, ubos ka agad. Kuha na yung queen. Winless. Ayan. So, dito naman po, kapag Rook G6, depensa, may Rook takes G7, Rook takes G7, may Knight F6. Ayan, pag King H8, then Knight takes E4. Ayan, so same number of pawns pero looking na mas solid ang white.
Tapos mas expose ang black king since wala na siyang shield. Hindi na masyadong matigas ang shield niya. Whereas sa white, meron pa siyang kahit papaano may pawn pa. Ayan. So baka meron dyan nakakaisip, queen takes h3. Hindi po pwede kasi kakapturein lang po yun. May eliminate yung nagpipin, blunder yung sacrifice sa h3. Ayan. So balik lang po tayo kasi yung knight e8 po ni, balik lang po tayo sandali. Yung knight e8 ni Magnus actually, bad move po yung knight e8. Mas maganda po sana ang ginawa niya ay queen d7. Medyo complex lang po yung analysis dito. Pero, yan po talaga eh. So, pagka queen d7 ang idea, may threat na kagad sa knight sa d5, inuobliga ng kumapture dito. So, dito po ang good move ay rook g3. Yan. Kasi dito, kapag nag-knight takes f6 lang ng simple, rook takes f6, okay, let's say rook takes, pawn takes, queen takes. Ayan po, may kagad, may pang simplify na queen d4 check. So, pag capture, so parang nawalang saysay po yung atake sa king side, tapos one pawn down pa rin ng white, tapos ito po, weak na weak yung a4, babagsak din mamaya yan, tapos may connected pass pawn pa yung black sa queen side. Ayan. So, queen d7 po ang the best. Pero the best na natira dyan ay rook g3. Ang idea, pag queen takes d5, rook takes f6, then ito po, queen e5, simplify. So, obligado, queen takes e5, knight takes e5, rook takes g7 check. Looking na maganda forma ng white pero wala pa rin po yan eh. Ayan o, then rook takes f7. So, weak pa rin yung pawn sa a4, meron pa rin connected pass pawn mamaya. Ayan. So, pero ito po, equal pa rin tong game na to. Yung nga lang, medyo, at least, maganda-ganda po ang laban ng black. Kasi, tawag dito, may umaatake eh. Diba po? Although hawak ng white yung 7th rank, pero hindi pa rin po basta-basta makapenetrate yan eh. Mahirap. Siyempre, may iniintindi rin na problema yung white. Okay, so queen d7 po, yan po ang interesting counterplay na sumuswak sa pangangailangan ng posisyon. Kasi po nung nag-knight e8, dumipensa sa g7, na passive yung knight sa e8, yun nga lang, kinainan pa rin. Tapos ang ginawa po, knight d2, na kung saan kapag nag-knight takes g7, hindi po pwede kasi may rook takes f7 nga. Ayun, yun nga po yung analysis niyan. So, tapos may mga check pa doon, ang daming threat eh. Ayan, may pwedeng chumik doon mamaya, may mga ganun pong idea. Alright, so balik po tayo. So, pag bishop takes g7, inignore lang yung takes sa g7, nag-knight d2 lang si Magnus. Rook takes f7, nag-knight takes f1, rook f8 check. King h7, nag-bishop e5 muna si Wesley. Para ang idea niya, makover yung pumoprotekta sa e7 square. Ang idea po kasi niyan, check, angat, then check, double. Kuha yung queen sa c8. So, pang-cover lang po ito. Then, hindi pa iniintindi ni Wesley itong knight sa f1 kasi since wala eh. Ano pa naman yan eh, hindi pa naman yan yung pinaka-dapat intindihin. Ang galing din. Napaka-flexible na talaga nung nakikita ni Wesley talaga. Ang dami nilang in-between moves. So, pag bishop e5, dito po ang ginawa ni Magnus, nag-rook c1, sakto pa rin ng tira. Rook h8, king g6, di ba nga po, the best defense is to counter-attack. So, yun po yung ginagawa ni Magnus, nagka-counterplay lagi. Knight e7 check, king f7, rook h7 check, king e6. Grabe. Ang ganda ng laban nila, oh. Ang gulo. Rook takes a1, bishop takes a1, then takas na, knight g3, rook takes a7. Ang ganda po talaga ng laban nila. Bakbakan talaga. Knight f5. So, ang idea po, rook e1 check. Since dito po kasi, hindi pwedeng basta maka-rook e1 kasi may ganti pa rin si Wesley eh. Oh. Ayan oh, may ganti pa rin sa g3 eh. So ginawa dyan, ang idea po ng knight f5 para at least ma-prevent na yung coming check ng white sa e7, then maka-rook e1, hagip pa yung bishop sa e1. So hanggang dulo-dulo. Nagtago muna for the meantime. Then dito po, nag-rook e2 si Magnus. Yan po ang blunder. Na blunder pong bigla. Okay po. Bakit po na-blunder? Kasi po may G4. Yung G4 makakapagpaalis sa knight sa F5, then may check doon, possibility makuha yung rook sa E2. Yan po ang blunder. Na kung saan, mas maganda po sana na na lang, rook C4 na lang po. Yan, threat lang yung knight sa C8. Then, let's say, knight takes B6, may rook C1 check, then king F2. Kasi po dito, kung magki-king H2, delikado pa yan. Kasi may possibility po mag-H4, knight G3. Naku, baka ma-mating net pa yung white. Ayan. So, ang possibility po niyan,
ay King F2, dito na lang iwas. Yung nga lang, may Rook C2 check. O, nakakapanggulo po. So, balik na lang, then Rook C1 check. King F2, di Rook C2 check. Ngayon, pag nag-King F3, ayan po, so may mga activation na ng isang knight, knight E6. O, yun nga lang, hindi pa rin po guaranteed kasi exposed po ang White King. Delikado pa rin yan sa mga kabayo. Yan, so yan po medyo maganda-gandang laban na dapat na nangyari sana. Kaso po dito, pag Bishop H8, Rook E2, ito po nangyari. Pag G4, HG4, HG4, ayan, so obligado mag Knight E3. Takpan yung, kasi mag-check na po doon, kakainin yung Rook, so takpan. Yun nga lang, nakuha pa rin po yung Knight sa D8. Sa E8. King D5, then Rook takes E8, Rook G2 check, King H1, Rook takes G4, ayan o, Rook takes E3, ubos ang minor pieces ni Magnus, King G2, Rook H8, Knight takes B6, check, King C5, Rook B3. Ayan. So dito, hindi pa rin po easy kasi since Rook pawn yan, and Knight and Rook. So mahirap pa rin pong kombinasyon yan ng endgame na yan. Rook H4, Rook B5 check, King C6, Rook B1. Persado pong umiwas. Kasi ang threat na po dyan ni Magnus, kakapturin na yan. Sasacrifice yung Rook sa A4. Then, makakapture ng Black King yung Rook sa B5. So kaya po umiwas. Rook B1, Rook H5, nag-Knight C4, Rook H4, Knight B6, Rook H5, nag-Knight C4, Rook H4, nag-Knight B2 na. Kasi pag bumalik po doon, mati 3 identical po yan. So tabla. Ayan, so persado na siyang umiwas. King B6, King G3, Rook D4, King F3, King A5, King E3. Ayan, so nilalapit na po ni Wesley. Siyempre, kailangan lumapit siya dyan para unti-unti siya makapenetrate. Magamit na niya yung Knight and Bishop na hindi na ipapakain yung pawn sa A4. Ayan, then dito nag-Rook D8. So hanggat maaari, hindi pinapa-activate ni Magnus yung King. Rook H1, Rook D5, Rook H4. Yun, ang idea, haharangan na dito para makatawid. Ayan, di ba? Sabi nga sa basketball, cover me. Para makatawid. Ayan, Rook G5, King D3, Rook C5, ayan na naman. Then Rook C4, cover me. Rook H5, King C2, Rook H3, nag-Rook C3, cover me ulit. Rook H6, King B3, Rook B6, check, King A3, wala na. Ayan, so nung ganyan na po itsura, dikit-dikit na, wala na yan. Rook C6, ayan oh. Grabe, hanggang dulo, talagang pumapalo pa rin si Magnus sa last trick. Kasi po pag kinapture yan, stalemate. Wala tatakbuhan yung Black King, tabla. Then dito po, nag-simple Rook C4 lang. Rook H6, alis. Rook C5 check. King A6, King B4. Then Rook H1. Rook C6 check. King A7, Knight C4. King B7. Ayan, so the rest is very easy. Rook B6, King A7, Rook G6. Rook B1 check, King A5, Rook H1, Rook G7 check, King B8, then King A6, Rook H5 ang ginawa. Then dito, dito po, hoping na magda-Knight B6 si Wesley. Yan, hoping na magda-Knight B6 kasi nga, pag nag-Knight B6, kontrolado yung C8 at AA, tapos mayroong one move mate. Yan, yun nga lang, ang ginawa po ni Wesley dito ay simple Rook G8 check. Then dito po, hanggang dito na lang annotation, marahil nag-resign na si Magnus. Ayan, so nanalo po si Wesley sa game number 2. Ayan, kasi dito po nakakatuwa eh. Oh. Pag Rook H5 talagang grabe, hanggang dulo. Kumikikig pa rin ng last trap eh. Kasi pag nag-Knight B6, tinan nyo po tabla pa eh. May Rook A5 check. Oh boss, tabla pa. Natapon, lahat ng pinagpaguran. Pag King takes, stalemate. Ayan, yung nga lang po dito, tuloy ko lang po konti, pag Rook J check, King C7, ayan, tsaka magda-Knight B6. Ayan, tapos push ng A5. Tapos paalisin uli yung Rook, yung King, i-cut off na sa C5 pag check doon. Wala na, awarding na. Okay, so yun po yun. So, sana po ay natuto po kayo dito. So, sa Fischer Random po talaga, ang labanan talaga, nasa middle game talaga eh. Saka sa endgame, yung opening dapat maingat ka para magkaroon ka ng magandang outcome at least sa middle game. Yan, tapos, syempre, iba pa rin po yung mayaman sa opening theory. Kasi, pag mayaman ka sa opening theory, kahit na Fischer Random yan, may re-regroup mo at na-visualize mo yung mga pupwedeng kahantungan na
Uy, ano halimbawa, uy, Queen's Gambit na pala to or Queen's India na pala to. So maraming pwedeng puntahan. Iba pa rin po yung rich in knowledge sa opening theory. Ayan. So maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. At bago po tayo magtapos ay binabati natin sila Don Di Dragon, Patrick Villegas ng Pampano Chess Club, Haris Hermageno ng Canada, Christian Jacob, Ryder LNE, Erica Chavez, Nash Matthew, Michael Alan De Castro ng Cabuyao, Laguna, Choi Mature ng Pangasinan, Aki Esteron, Doodle King, Daryl Ibanez Cane ng Davao, Raigun Maza, Rest Gamez ng Iloilo City, Mike Kabatlao ng Mankayo Chess Club, Tong Redula ng Tanza, Cavite, at Jeffoy Atienza ng Dubai. Ayan po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa channel na ito. Muli po, ito po ang inyong lingkod, International Master Roderick Nava, at God willing po ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.